Prof, kasi po bagamat meron na ho tayong mas magandang variety ng uri po ng ating pong palay, ano po. At Mm. pagkatapos po may mga ginagawa din po naman ano ho na, na mga tulong ang pamahalaan para po sa mas magandang produksyon ng ating pong palay, pero yung cost of production and the earnings of the farmers, paano ho natin Ya mababalanse yon sa ngayon po na programa ng ya gobyerno? yan po ang pinakamalaking dagok sa mga magsasaka. Magsimula po ng ma-pass yung rice tariffication law na unrestricted na yung importation ay talagang naging parang masamang disaster, more disastrous ang sabi ko nga sa isang column ko, further disastrous than Yolanda typhoon, na ang damage ay napakalaki. Mhm. Kasi ang estimate namin, mga 250 billion worth of palay, if palay is both at say 25 pesos per kilo, yun ang advocacy Mm. price namin, Mhm. about 250 billion ang nawawala sa kanila. Ngayon, dito sa sabihin na natin diretso, pinagyayabang nilang napakataas na budget ng DA na more than 250 billion. Nung i-search ko po, wala na namang pondo for palay purchase na naka-specify doon. Okay? Mhm. Mhm. So, yung 58 billion ay para lang dun sa yung sa RCEP pa rin yun eh. Opo. Kasi sa RCEP, tinaas from 10 billion, ginawang 30 billion yung pag-amend doon. Yung 18 billion naman ay sa rice subsidy under the 20 pesos benting rice. Opo. And then yung 10 billion ay rice for all. Mhm. So in short, yung 58 billion na yan, walang naka-allocate na budget sa NFA to buy palay at floor price under Executive Order 100, neither for Executive 101. Ano Mm. ba yung Executive Order 100? Yun ang inisyu ni BBM nung sa mga October 15 yata yon, Mm. na nag-set ng floor price sa palay. On the Okay. other hand, ang EO 100, diniscuss ko nga sa isang column ko, wala naman IRR, Implementing Rules and Regulation. Mhm. Kasi pag walang ganon, meron kang order, wala namang budget. Paano? Mm. Ang estimate naman namin, dapat umabot hanggang 100 billion para makabili something like 20% ng palay ang NFA, para makatugon dito sa price dumping ng mga cartel natin, ng mga traders natin. And then, additional, mga 100 billion for the warehouse system na itatayo. Kasi ang NFA ngayon, kasi nga, nalimit siya sa pagbili ng buffer stock natin under rice tariffication law na equivalent lamang sa 5 days Mm. Mm. na buffer stock for calamities, disaster-stricken areas. Mm. Okay? Ngayon, yung EO 100, 101 naman ay para daw ma-implement yung sagip-saka. On the other hand, ano bang good features ng sagip-saka? Yun pwede hong bumili ngayon ang gobyerno, ang local government units nang walang bidding. Ang problema nga doon, ang pwede silang bumili na ganon doon sa mga farmers na registered, yung kanilang cooperatives. Ang tuos namin, ang mga farmers natin na registered ang cooperative nila at membro sila is only 5% of the Mm. total. So Mm. anong mangyayari sa 95%? Opo. Okay? Opo. Opo. So at the same time, under EO 101, wala rin specific budget na nakalaan. Mm. Okay? Opo. So Okay. yun po ang hindi magandang pamaskong handog. Ni-research ko lang po ito lahat ito for the interview para ako rin. Ano Mm. ba ang future ng pagsasaka ng rice farming dito sa Pilipinas? Okay. Ang Sige. sabi ko, with BBM now in governance, wala pong pag-asa. I'm sorry to say that. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo.
dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!